sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako kasi talagang ako po yung nagkaroon po ako ng tapang kasi hindi po alam po natin hindi po madali ang mag-share ng salita lalo na kung wala kang puspusang prepare or kung hindi ka talaga na buburan ng salita ng Lord araw-araw is yun, mawawalan ka talaga ng tapang or sa pag-share ng salita ng Lord. Sa ngayon po is a great privilege for me to have given a chance na mag-share ng life class sa last day natin. So nandito naman po tayo sa new life. Ito po ay huling life class lesson, but sana po ay pagkatapos ng lesson na to ay talagang truly na magkaroon tayo ng bagong pamumuhay. So before anything else, I would like to pray for each and every one of us. So let us pray. Lord God, thank you so much, Father God, for this morning. Thank you so much, Lord God, sa pagising niyo po sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Thank you so much, Lord God, for the active mind, Lord God, sa malakas na pangatawan, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, sa umagang ito. Lord, nawa ang umagang ito ay maging galak, Lord God, sa aming mga puso as we're going to meet you, Panginoon, sa oras na to. Lord, nagpapasalamat po kami na hindi po kayo nagkulang po sa aming mga buhay, Lord God. You always are faithful to us, Lord God. You always protected us, Lord God, sa aming mga buhay. Lord God, to sleep in every night, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God. Pinapanalangin ko po ang iyong pong salita ngayon, Lord God, na siya pong maghimok at gumising po, Panginoon, sa amin pong mga spiritual na puso, Panginoon, ay na pagkakaintindi, Panginoon, na nawa po, Lord God, as we're going to tackle about the new life, Lord God. Let it be, Lord God, na maging bagong pamuhay po sa amin, Panginoon, as we're going to hear your words, Lord God, sa umagang ito. As your vessel, Lord God, I pray, Lord, na may your Holy Spirit intervene, Lord God, and anoint me that all the words that I'm going to say this morning, Panginoon, it will glorify your name and it will encourage each and every one of us, Lord God, na mamuhay ng panibagong pamumuhay, Panginoon, not our old self, our old life, but Lord, let it be your word, Lord God, will renew us today, Father. So, we're going to talk about new life, and Lord, we praise you, we glorify your name, because you are worthy of all our glorification and you're worthy of all the adoration, Father God, sa umagang ito. And that's our prayer from our heart in Jesus' name. Amen. So yun po is nasa new life po tayo. So, ang sabi niya dito is, we have been studying this week about baptism and its spiritual significance. We know that baptism is in water represents our death and burial, but also resurrection. Baptism is the beginning of completely new life. Sabi ni Charles Spurgeon. Sabi ni Charles Spurgeon. Anyway. Ayun, so, sabi ko na dito, is the life of a Christian is an entirely different thing from the life of other men, entirely different from his own life before his conversion. And when people try to counterfeit it, they cannot accomplish the task. Yung ano niya dito is, ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay
nakakaiba naman talaga sa pamumuhay ng sa pamumuhay nung hindi pa siya na-convert or hindi pa siya naging Kristiyano. At at yung kung meron man silang mga gagawin ay hindi talaga matutupad or magagawa ng tama kung hindi pa tayo na convert or hindi pa tayo nabaptismuhan. So a godless man may pray as much as a Christian, read as much of the Bible as a Christian, and even go beyond as in external. Yung ano na dito is kahit yung kunyari example ko sa sarili ko before is although mapagdasal ako noon, but hindi naman ako nagbabasa ng Biblia kasi wala akong Bible noon. And but there is a secret which he knows not and cannot counterfeit. The life divine is totally new that unconverted have no copy to work by. It is a new, a novel, a fresh, and divine thing. So kahit pala ang isang unbeliever is mapagdasal kisa or much more or more than pa sa Kristiyano at magbabasa ng Biblia, ng more than pa sa Kristiyano kung magbasa ng Biblia, ay hindi pa rin niya makikita or malalaman kasi nga hindi pa siya nabaptismuhan or hindi pa siya na-convert into a new creation. Kasi ang sabi niya dito sa napakibuklat po, kung meron po kayong Bible, yung sabi po niya sa John 3 verse 3, John 3 verse 3 is, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Sabi niya dito. So kahit pala, kaya pala noon, personal reflection of this verse is, kahit pala noon is napakadasalin ko is, dahil pala hindi ko nakikita yung kagustuhan ng Diyos o yung kingdom niya, presensya niya, kasi nga hindi pa ako naging legit na anak niya. Kasi naniniwala ako na sa lahat ng mga magulang is kung hindi niya anak ay hindi naman niya talaga pinapakita kung ano yung dapat makita kung yung sa ikumpara sa anak nila. At naniniwala ako na sa mga magulang ay kung anak naman talaga nila is yun, ipapakita niya lahat yung kung ano kaari-arian ng magulang, kaari-arian ng nanay, tatay, ipapakita niya lahat kasi nga anak niya yun. At yung sabi pa niya dito sa Jeremiah 33 verse 3 is, "Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known." Sabi niya dito. So, once pala na kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay na-convert na into Christianity or anak ka na niya, is He will answer our prayers and He will tell us the great and hidden things that you have not known, na hindi pa natin alam. So, yun pala kung ang ano dito is kahit pala magbasa ang isang unbeliever ng Bible as much as Christians and mag-pray as much as Christians, hindi pa rin niya makikita yung mga nakatagong mga bagay na nanggagaling sa Diyos kasi nga hindi pa anak ng Panginoon. Kaya yun, so napakahalaga talaga na ma-convert muna ang isang tao para may talagang magiging powerful yung kanyang pagbabasa ng Biblia, lalo na pag mabasahin siya ng Biblia at saka napaka-prayerful niya pag once na ito ay na-convert into Christianity or nabaptismuhan as a son or daughter of God, kasi talagang mag-overflow na lang yung ginagawa niya at lahat ng
pinapanalangin ng isang unbeliever, kung ito'y maging believer, is talagang ipapakita sa kanya at so i-answer ni God kung ano yung mga desires ng puso niya. And also, makikita niya ang karya ng Diyos pag once na siya talaga ay na-convert na into sa pagiging isang anak ng Diyos. So one of the characteristics of a new life is that we are now free from the slavery of sin. The death he died to sin once for all. But the life he lives to God. So it says in Romans 6 verse 10, when we were slaves and determined our every movement, it told us go, and we went. We had no alternative. It was as if there were a loaded gun constantly pointed at our head, and we were defenseless against it. So yun, yung sabi niya nga dito is, pag once pala na we are free from sin, yun nga, is talagang mapapalaya na tayo, and mapapalaya na tayo. But if hindi pa tayo mapapalaya sa kasalanan, ay ito naman ang magdikta sa atin sa lahat ng ating gagawin, kung saan tayo pupunta at kung saan tayo dadalhin. So yung is para tayong isang barel na pag hindi pa ako nakahawak ng barel, pero barel-barelan, oo, nakahawak na ako. So yung laruan. So I even tried it before na kung saan yung gusto mong target is doon mo mapupunta yung bala ng barrel. So you are just like sin is like a gun, right? And also yung bala na yun is tayo. So ngayon, yeah, right. So yan, yung gun, yung gun is yung kasalanan, and then yung bala is tayo, and then yung humawak ng bala is si Satan. I mean, ng baril is si Satan. So, si Satan, yung si Satan, hinawakan yung baril na kasalanan, and tayo naman yung bala na kung saan niya tayo ipupunt, ita-target, is doon talaga tayo mapupunta. And ang sabi niya sa Romans 6:16 is, do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey? Again, yung sa Romans 6:16, you do not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads you to death, or of obedience, which leads us to righteousness. So yun nga is, kung sino pala ang sinusunod natin is, sila pala talaga yung master natin. And sila pala talaga yung may dikta kung ano ang gagawin natin. They are going to commend us kung ano po yung gagawin natin. And it depends on us kung kasalanan yung inutos niya, which is pagsusundin natin yun, ay it will lead us to death or harm, or yung kamatayan, at saka para yung harm, yung mag-harm sa atin, or magkaroon ng kahirapan sa atin. Pero kung ito namang mag-lead sa atin is yung good master, it will lead us to righteousness, or course and opposite, na magkaroon tayo ng mag-lead sa atin ng yung mag-lead sa atin ng righteousness. So yung may reflection lang kasi with this verse is, personally, naranasan kong namasukan bilang isang katulong, and
back in Manila. So yun nga, is naging masunurin ako sa aking mga amo kahit ano pa man ang iutos nila. Hindi hindi ka pwedeng magreklamo kahit malayo o mahirap man ang iutos nila kasi nga is katulong ka or utusan ka nila. So yun is talagang kung sino yung amo mo is lahat naman siguro tayo dito is nagkaroon ng isang amo sa kanya-kanya nating pamumuhay. Kung may nagtatrabaho man, may mga nagtatrabaho man, may asawa man, and yung iba is nag-aaral, is talaga yung magiging master natin is yung asawa, at saka guro, saka yung boss natin sa ating mga kanya-kanyang trabaho. At hindi naman talaga tayo makakahindi, lalo na pag urgent or need, lalo na pag kasi talagang kung ano yung utos nila sa atin is wala, kailangan mo sundin kasi sila naman kasi yung nagpapasahod at kung sa asawa naman is talagang you are urged to submit sa husband kaya need mong sumunod, and personally nga is mahirap sumunod sa lahat naman siguro kayo alam na may Dennis ako kaya mahirap talaga sumunod. Minsan talaga out of 10 na sinasabi niya is nasa 2-3 lang po yung nasusunod ko. So yun. Pero pag sa boss talaga is napaka yung hindi mo talaga yung sunod at hindi ka makakahindi. In the spiritual realm, kung ikaw ay utusan ng kasalanan, kahit alam mo na masama ang gagawin mo, o naisip mo is gagawin mo pa rin dahil wala kang choices or kahit alam mo na yung consequence pero yun yung gusto pa rin gumawa ng kasalanan dahil nga yung kasalanan na yun ang naging master mo na magdadala sa atin ng kapahamakan o kamatayan. Yun. And then, pero kung isa kang utusan ng Espiritu ng Diyos na kung paano mo sundin ang iyong mga amo, yung mga boss natin, kahit malayo man o mahirap, hindi mo ito iindahin at susunod ka pa rin dahil nga siya yung master natin, yung Espiritu ng Diyos yung master natin. Kaya susundin natin siya kung may utos siya, makabutihan sa atin. At ang maganda pa is pag sumunod tayo sa Espiritu ng Diyos sa kanyang iutos is bibigyan niya tayo ng kakayahan, kagalakan, at kapahingahan. Kasi compared sa kasalanan, yun nga, is alam natin na pag once sumunod tayo sa kasalanan, it will lead us to death or harm or to harm us. And yun, yung consequence pa is napakahirap ng consequence kung tayo ay sumunod sa kasalanan. Pero yun nga, yung sabi niya, yung ano niya is kung sumunod tayo sa Espiritu ng Diyos, ay magkaroon naman tayo kahit gaano pa kalayo, yung lalo na nga this week or last week that marami tayong activities dito sa church is I really praise God, wholeheartedly thankful to God na all of us going to Kapangan, Taloo, especially sa ating pastor is nagpapasalamat ako personally kay Lord na nagkaroon ng willingness heart ang ating pastor upang sumasama sa ating journey, mission doon sa Kapangan, doon din po sa Loo. And kahit alam nating mahirap yung kasi it takes time to reach the place, but talagang sinunod pa rin natin, lalo na yung pumunta tayo sa Kapangan, kahit malayo, hindi natin iniinda kasi nga straight ng Lord yung sinunod natin at yung gawain Jesucristo ang sinunod natin. Kaya nagkaroon tayo ng kakayahan na mag-share ng salita niya at kakayahan na
ay kagalakan sa ating mga puso na kahit malayo man yun ay medyo nahilo-hilo man, pero yun, meron pa rin kagalakan kasi nga Espiritu ng Diyos yung nagbigay sa atin nun at kapahingahan na kahit before that is maraming activities na nangyari sa church natin, pero hindi, walang napagod, meron man, pero binigyan ng kapahingahan ng Lord sa pamamagitan ng kanyang gawain na ating pinapuntahan, nagkaroon tayo ng kapahingahan doon. And kung isa ka ring utusan ng Espiritu ng Diyos na kung paano mo sundin ang utos ng kasalanan, kung ganito mo higit pa ang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip ng tama at kaaya-aya sa harapan ng Diyos, paggawa ng mabuti sa tao at sa paggawa ng mabuti, ibibigyan ka naman ng Diyos ng kapangyarihan na labanan ang lahat ng temptation or sa kahit anong pagsubok at higit pa doon is iingatan ka pa niya habang buhay. So niya, pag yung first natin is yung sa amo, is yung example first, yung second is yung sa kasalanan. Ang ano niya dito is kung isa tayong utusan ng Espiritu ng Diyos pa ay kung paano natin sundin ang utos ng kasalanan, kung ganito o higit pa natin ang pagsunod sa Diyos ay sa pamamagitan ng pag-iisip ng tama at kaya-aya sa harapan ng Diyos at paggawa ng mabuti, ay bibigyan naman niya tayo ng kapangyarihan na labanan ang temptation or kahit ano pang pagsubok higit pa doon, ingatan pa niya tayo sa habang buhay natin buhay. So, ano pa talaga niya is kung nakakaiba talaga kung sumunod tayo sa Espiritu ng Diyos kasi ano dun kasi talagang kung paano natin isipin yung pagsunod ng kasalanan o yung kasalanan, kung paano natin siya sundin, tapos kung gano'n o higit pa natin kung tayo ay sumunod sa Espiritu ng Diyos is makakapag-isip tayo ng tama that will lead us to righteousness, that will lead us to eternal life, kung talagang masunurin din tayo sa Espiritu ng Diyos. But most likely is sa akin po is admitted ako na kung saan pa yung mahirap na utos ng kaaway is yun pa yung minsan lalo na pag emotional ako kasi yun pa yung minsan nasusunod ko kahit alam ko yung consequence niya or at least aware ako sa consequence niya na nasusunod ko siya. And also thankfully that sometimes, most of the times also, especially this week, pinunod ko yung banal na Espiritu ng Diyos na kahit paano despite of trials, challenges na kinakaharap ko is yun, nakapag-isip pa rin ako ng tama at nakagawa pa rin ako ng tama kahit paano. So at least kahit paano. And then yun, naka-resist ako ng temptation. Past this week, last week, yun po yung pinapasalamat ko kay God na nakayanan ko pong mag-isip ng tama and mag-resist ng temptation. Yun, yung mag-serve sa kanya. And then, ang ano niya dito is, so yun nga yung kadugtong dito sa is yun, but thanks be to God because sin is no longer has any power or authority over us. So, kahit naka-mute man tayo is declare man natin sa ating mga sarili na wala nang authority, wala na. Sin is no longer yeah, thank you. So yun, i-claim natin sa ating sarili yan na as we are talking about new life is talagang wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa ating buhay. So when sin returns to tempt us, because temptation will come, its words will be as ineffective as if someone were asking a dead person to raise their hand. Sin will no longer be our master because
we are now dead to sin. So sabihin naman natin sa ating mga sarili is, sin will no longer be my master because I am now dead to sin. So yan. Once we are free from sin, we can serve God in completely freedom, not feeling the need to serve Him out of fear of condemnation or an attempt to earn our salvation through good deeds. So our new life is for God. We love because we are loved. We live in Christ because He lives in us. We no longer have to carry our sins because Jesus carried them upon Himself at the cross. We can now enjoy an incredible freedom that is yet to be discovered by all those who remain in slavery. We can finally live a life to the full. Yan, yung anong malinaw naman sa kanya. Malinaw naman sa atin yung sinasabi na dito. Na pag talaga ay totally malaya na tayo is wala na kapangyarihan ang kaaway sa atin. And hindi na tayo makukondem kasi lahat ng kasalanan natin is pinako na ni Jesus sa cross. And para ma-serve natin siya, ma-serve natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong buhay. So yun, yung punta po tayo sa Live the Lesson. It is time for us, or for you, for me, to begin the new life to which He has called you, me, us. And to make a list of things in which you have been transformed, and then write a prayer thanking God for taking you out of where you were and for how far He has brought you. Never lose sight of those two things so that your heart will always be thankful. And remember, He who began a good work in you will carry it on a completion until the day of Christ Jesus. So yung ano niya dito is in the lesson is niya, meron yung ilis natin yung mga na-transform sa atin noon, ngayon. And yung sa akin lang to is i-share ko yung pwede nyo pong i-chat yung kahit ilan po yung natutunan nyo dito sa ating sa Live the Lesson natin is yung make it a list of things, o ilista nyo po yung i-chat nyo po yung mga nabago sa inyo noong yung old life nyo, kung ano yung naalala nyo nasa old life nyo, and then yung ngayon naman, yung ngayon na na-convert na kayo or nabaptismuhan na kayo or nakilala na natin ang Panginoon. So sa akin is i-share ko lang is you can chat po yung mga things na anong meron kayo noon po na hindi niyo nakilala ang Panginoon, thanking God for your taking out you were and for how far He has brought you. And yung things na kung ano kayo ngayon, yung ano po yung nabago sa inyo ngayon. Yung dati at ngayon po na hindi pa po kayo na transform at ngayon po na transform na po kayo. Sana po yung mga things na pinapasalamat niyo kay God. Nagkaroon po kayo ng mga characters na bago nung na-transform po kayo. So yung sa akin po is, share ko lang, is before not knowing Him or be baptized, is hindi ko kaya talagang magpatawad sa lahat na po siguro nung nakakilala po at nakakaalam po ng some of my past or yung buong past ko. Is yan, ang hirap po talagang magpatawad. Pag nakita ko nga yung mga taong yun is talagang para kung nagpapakulo ng mainit na tubig na sobrang kulong-kulo ng dugo ko pag nakikita ko sila noon. And talagang yun na, nandun na lahat, hatred, bitterness, gano'n. At talagang anger. So, and then yung pangalawa is yung na hindi ko pa siya nakilala is hindi ko kayang magmahal. Kaya, So, hindi ko kayang magmahal at talagang
nanduloko ako. Hindi naman yung ano, pero yung kunyari lalaki yung mga niloloko ko. Kasi nga hindi ko kayang magmahal at hindi ko alam kung paano magmahal ng totoo. Kaya hindi ko talaga wala akong totoong minahal noon. And then, at magtiwala, lalo na sa tiwala sa mga tao kasi sa past ko is talagang si Lord lang. I'm alone. Like, hindi ako nagtitiwala sa mga tao talaga noon. Kaya medyo nahirapan po ang aking leader noon sa akin kasi medyo on process kasi yung pagmamahal ko na at tiwala ko noon. Kaya medyo so yun, at pag nagbigay ako noon ay may hinahangad ako na kapalit. Yan. Tapos yung binibigyan ko is make sure na yung parang nagbibigay ako noon na parang may kakayahan siya konti para pag hiningi ako ngayon mabibigay niya. Ganon yung pag-iisip ko noon. At marami pang ibang kaugalian na hindi kaya ayat sa harapan ng Diyos ang meron ako noon na character. Pero nung after knowing Him at yung nabaptismuhan na tayo, ako is ang bilis ko ng magpatawad na yun nga. Pero hindi talaga agad-agad nung after na binaptismuhan ako is talagang nag-flow yung mabilis na pagpatawad. It takes time. It takes time naman talaga. Yung lalo na pag may mga past tayong sensitive or mga medyo mahirap kalimutan. Ayun, parang lang nung kung 2016 akong nabaptismuhan, 2016 akong nabaptismuhan is nasa 2018, 19-year-old po ako nung totally na realize ko at na mas lumalim yung pagkakaintindi ko sa pagpapatawad is yun ko na napapatawad at start noon hanggang ngayon is meron mang mga against sa akin is at least mabilis akong nagpatawad. And natutunan ko ng magmahal at yung tiwalang nawala sa akin ay nakamtan ko sa Diyos. Simula noong nakilala ko ang Diyos ay itinanim ko na ang aking buong tiwala sa Kanya na sa ngayon ay natutunan ko na ring magtiwala sa ibang tao. Yun pala talaga pag once nawala yung tiwala natin sa isang tao is pag kay Jesus tayo na naniniwala at itinanim natin yung buong tiwala natin is hindi tayo matututunan natin magtiwala sa ibang tao at saka hindi tayo basta-basta madismaya at kung magbigay man ako ngayon ay buong puso na at walang hinahangad na kapalit. So yun yung I'm celebrating myself kasi yun nga pag nagbigay ako ngayon is buong puso na talaga. At higit sa lahat is kung nagdadasal man ako noon is mas nagdoble, nagtriple naman yung number ng pagdadasal ko ngayon. So yun yung buhay ko po knowing Him and be baptized, na-convert ako into Christianity. So sulat niyo lang po yung para alam din po namin yung past niyo po, yung about yung anong karakter niyo po na meron kayo nung hindi pa po kayo nabaptismuhan o hindi pa po kayo na-convert into Christianity and nung ngayon na na-convert na po kayo. So doon na po pala tayo. So yun po, ipasa ko na lang po sa ating pastor kung meron din pong magdadagdag. Thank you so much. Thank you so much, Sister Chris. Alright, ang gagawin naman natin ngayon ay pupunta tayo sa ating divided session. Doon tayo magkaroon ng additional giving of insights. So antayin natin na dalhin tayo ni Sister Asher sa ating breakout room.
Yun, sa mga nasa main room pa po is kapag may nag-pop up po na invitation sa Barikat Rooms is mag-join po tayo. Thank you.